Pag nagsiskincare nga po tayo, 3 lamang po lagi yung steps na ating tatandaan. Bili ako ng malaking yung version. O, diba? Tubuan ng sobrang daming pimples. And ano ko siya kamahal mga kamuka? Oh, ayan. Umahalik sila sa parang yung pangkadkad ng yelo, diba? Hi mga kamuka! Ay mga kamukha, tayo po'y nagbabalik. Ako po si Sir Lawrence, ang inyong human guinea pig. Heart! Gusto nyo ba yung hairstyle natin ngayon mga kamukha? Umuopa-opa si Sir Lawrence. Kung nagustuhan nyo po, mag-comment kayo dyan sa baba. And kung gusto nyo rin po na i-document natin yung mga pagpapagupit journey natin, mag-comment po kayo dyan. Last year nga po, gumawa po ako ng aking skincare routine nung nasa Baguio po ako. And ang daming nagko-comment sa inyo doon na Sir Lawrence, may updated po ba ngayong 2023? Tapos nung gumawa naman ako ng video ko sa Lux Organics po na retinol, pinakita ko na rin po doon yung aking skincare routine. Pero ang dami pa rin sa inyong nagtatanong. Kaya naman sabi ko, why not gumawa na nga tayo ulit ng separate video natin para naman pag nag-type kayo, makikita nyo agad to. Galit yun. Lagi ko na nga rin po itong sinasabi sa lahat na less is more. Hindi po natin kailangan ng maraming produkto. Ang kailangan po kasi talaga nating i-focus ay hindi lamang panglabas o pangloob, pero kailangan po both. Panglabas yan at pangloob. Ibig sabihin, may skincare po tayo and at the same time ay umiinom po tayo ng mga supplements. Hindi pwede naaasa lang din tayo sa isang produkto. Kailangan po yan magwo-work hand in hand. Yes! And para nga po sa video natin ngayong araw na ito is yung panglabas. Ibig sabihin, yung mga skincare products na ginagamit ko panglabas. Yung pangloob, aba, ibang video na natin yung pag-uusapan. Kapag nagsiskincare nga po tayo, 3 lamang po lagi yung steps na ating tatandaan. Cleanse, tone, moisturize. Yan po lagi yung dapat hindi mawawala sa ating skincare routine. Simulan na nga po natin sa pagki-cleanse. Isa nga po sa pwedeng maging causes ng breakout ay ang madumi nating mukha. Kasi syempre lalabas tayo, kunyari sa umaga, tapos pag uwi natin, pag hindi kayo naghugas ng mukha nyo mga kamuka, ayan magka-clog yung mga pores nyo and may tendency nga po na lumaki yung pores or magkaroon tayo ng acne breakout. Kaya yun po yung lagi nating iiwasan before tayo matutulog. Kailangan natin mag-cleanse. So ako, kapag lumalabas po ako ng araw, tapos nagwe-wear po ako ng sunscreen, ng sunblock, tapos nagwe-wear po ako ng makeup, or ng mga powder, kailangan po muna natin na mag-wipes. Ang ginagamit ko po na wipes ay itong from Giggles na baby wipes. Ayan po siya. Kasi kung pwede nga po ito sa mga baby, pwede rin natin gamitin. Sabi nga po ng affiliate dermatologist po natin, kung gusto talaga natin na gentle sa ating skin, dun tayo sa mga baby products. Ito po kasi baby product po siya, wala rin po itong alcohol, so magwa-wipes po muna ako. Pero pag nasa bahay ako or pag sa umaga naman po, dumediretso na po ako sa aking cleanser. At ang aking favorite na cleanser ay from Oxycure na pH 5.5 na gentle cleanser. Ayan po. Gentle cleanser po siya mga kamuka. Ibig sabihin yung pH level niya hindi acidic or hindi siya ganun ka-alkaline. So talagang tamang-tama lang siya para sa ating skin. Ang kagandahan naman po nito, very calming siya, lalo na kung may mga breakout tayo, kung mabilis po na mamula yung ating skin. Calming. Ito talaga nagustuhan ko siya mga kamuka. Kaya dahil nagustuhan ko siya, bumili ako ng malaking yung version. O, diba? Tapos na ginagawa ko, sinasalin-salin ko na nga lang po ito. Nagustuhan ko talaga siya. For sensitive skin po ito. Tapos kung nagkaka-acne breakout din ako, maganda siya. Very gentle lang talaga. Kaya kung naghahanap kayo ng gentle cleanser na malilinis talaga yung face nyo, ito po yan from Oxycure. Kung saan po pala mabibili yung mga produkto na sasabihin natin, yung mga legit shops, baka mapeke kayo, mura na nga lang. Ilalagay po natin yan sa description box sa baba. After po natin mag-cleanse, ang next step po dyan is mag-tone tayo. So yung pag-tone naman mga kamuka, gagamit tayo of course ng toner. Ang
kagandahan naman po ng pagtutoner kasi minsan yung mga produkto po, hindi naaalis yan ng mga cleanser natin. So parang ito yung nagsuserve as pangalawa po natin na cleanser. Kaya ako hindi talaga ako boto doon sa mga nilalagay sa palm tapos pinapahid sa face. Gusto ko talaga yung toner ko, nilalagay ko po siya sa cotton and then tsaka ko po siya nilalagay sa face. Ang ginagamit ko po, ito ilang years ko na talaga to ginagamit, ay ang Rix Skinscarity na Poreless Maintenance Set na Day and Night Poreless Toner. Ayan po siya. Umaga at gabi ko po ito ginagamit mga kamuka. Medyo may tingling sensation lamang po siya, especially if you have mga pimples or acne. Pero kasi ang kagandahan po nito, may AHA po siya. May niacinamide nga rin po ito na maganda para sa ating skin and kung may mga pimples tayo. Tapos may vitamin A rin po siya na nagsaserve rin po siya as retinol mga kamuka. So parang ito yung pwedeng maging alternative sa retinol. This is not retinol, pero pwede siya maging alternative or substitute na toner. So gaano ko siya kamahal mga kamuka? Oh, ayan. Ganito karami mga kamuka kasi talagang lahat halos ng mga videos natin kapag toner, ito talaga yung mga favorite ko. After naman po ng tone, ang next step po dyan is moisturize. Ibig sabihin naman po niyan, i-hydrate natin yung ating skin. Ibabalik natin siya sa pagka-plump, sa pagka-bata. Ayan. Sa pag-moisturize nga po, dalawa po yung versions ko dito. Every Monday, Wednesday, Friday, and Sunday, ito po yung aking routine ng umaga hanggang gabi or umaga and gabi. So, ang ginagawa ko po after ko mag-toner, ang ninenext ko po dyan is rose hip oil talaga. So, yung favorite ko ay from Cedar Alley. Ito po siya. May oil serye tayo dito mga kamuka. Ang tagal na nga po natin pinag-uusapan yung mga oil dito sa ating channel, yung benefits ng oil, pati yung rose hip, kung paano po niya napakinis yung aking skin. Kasi kung babalikan nyo po yung mga previous videos ko, I think nung 2020, yung mukha ko talaga tinubuan ng sobrang daming pimples. And isa po ito talaga sa nakatulong sa atin, yung paggamit ng rose hip oil. Marami nga pong nag-aakala na oily na sila, hindi na nila kailangan na gumamit ng oil. Hindi ganun siya mga kamukha, no? Depende nga po yan sa linoleic and oleic acid natin. Pinag-usapan po natin yan. Ilagay ko na lang yung video natin sa baba. Pero kung kayo po ay acne prone skin, kailangan matataas sa linoleic acid yung pipiliin natin. At ang isa nga po sa maganda ay itong rose hip oil. Gaano ko siya kamahal, ganyan siya karami na lang mga kamukha at nakakailang bottles na rin po ako sa pagbili nito. Then kung may pimples po ako, every night ay gumagamit po ako nitong tea tree oil. So si tea tree oil naman from Garden Love po yan. Ang ginagawa ko naman po dyan mga kamuka is kukuha lang ako ng konti, isang patak lang na ganyan. Then ang gagawin ko po dyan is ilalagay ko po siya doon mismo sa pimple or doon sa affected area. Then every Tuesday, Thursday, and Saturdays naman po, ito naman po yung aking nagiging skincare routine sa gabi. Okay. So sa umaga, ganito pa rin po. Everyday ganito po yung ginagawa ko sa umaga. Pero sa gabi naman po, eto na po. Dito na papasok yung paggamit natin ng retinol. Eto, matagal na natin pinag-uusapan yan dito sa ating channel, mga kamuka. More than a year na rin po akong gumagamit ng retinol. Kung kayo ay may textured skin, marami kayong pimples, medyo tumatanda-tanda na kayo, nagkakaroon na kayo ng fine lines, ng wrinkles, mag-incorporate na kayo ng retinol, mga kamuka. At ang isa sa pinakamaganda na retinol na na-try natin dito kasi mababa po siya kasi ang mga retinol po talaga may tendency tayo na mag-breakout. So, mas maganda na kapag mag-start pa lang kayo or baguhan pa lang kayo, okay yung mabababa po ang retinol content or milligram content ng retinol niya. Ito po ang ginagamit ko ay from Lux Organics. Ayan, ubus na natin siya. Konting-konti na lang. Retinol plus Bakuchiol na treatment cream. Na-vlog na nga po natin ito kung paano siya ginagamit pero pag-usapan pa rin po natin siya. Ginagawa po natin dito is sandwich method. So, pag sa sandwich method po natin, ang gagawin po muna natin is mag-moisturizer po muna tayo. Para po, hindi talaga ganoon na ma-dry yung skin natin. Kasi nakaka-dry po talaga ang retinol. Sa mga first few, months or first few weeks, ganun yung mararamdaman po natin. So, ang ginagamit ko po ay itong pang-baby na Mastela. Ayan po siya. Nakalagay rin po ito sa description box natin sa baba. Pang baby po siya. Inas na po natin ito sa ating dermatologist. Approved po ito. So, ang gagawin nyo po is magmo-moisturize muna kayo.
Then after nyo nga pong gamitin itong moisturizer natin, ang next naman po dyan is mag-Lalax Organics na retinol kayo. So kapag na-apply nyo naman yung retinol na yan, pero tandaan nyo po, dapat pea-size lamang yan mga kamukha. Ganun ka konti, tapos enough na po yan sa entire face nyo. Hindi po yan parang foundation, ganun karami. Konti-konti lamang po yan. Tapos ang susunod nyo pong gagawin is magmo-moisturizer po tayo ulit. So isa-sandwich nyo po si retinol. Syempre, wag nyo rin po kakalimutan ng ating lips. Lalo na kung may mga jowa kayo, ayan, baka naman kasi humahalik sila sa parang yung pangkadkad ng yelo, di ba? Or parang sa sandpaper. Hindi tayo dapat ganon mga kamukha. Kailangan very kissable ang ating lips. Sa umaga po, ang ginagamit ko ay itong Strokes na Mousse Melt by Kim Chiu. Ang ganda-ganda talaga nito mga kamukha. Ilang videos na ang sinasabi ko na gustong-gusto ko po ito. Yung aking shade dito ay Mauve Blossom at yan din po yung gamit natin ngayon sa ating lips. Kahit na dry yung lips ko or yung crack yung lips ko, mukha talaga siyang parang hydrated, parang ang sarap-sarap halikan, kissable lips. Tapos sa gabi naman po, ito yung ginagamit natin, yung mga oil because we love oil. Ito yung from Young Living na lavender na lip balm. Ayan, nakakadalawa na tayo niyan mga kamukha. Papakita natin sa inyo. Meron din po niyan sa description box sa baba. Kung gusto nyo po. Ang kagandahan nito is from Young Living siya and trusted na po na brand ito na mga oils. At maganda siya kasi nakaka-hydrate. Tapos wala siya yung talagang very cooling sensation. Ayos na ayos lang yung kanyang paglagay or paglapat sa lips. Kaya okay na okay po itong si Young Living sa akin. Yung ginagamit ko pala na mga lotion at kung paano ko pinapakinis itong skin natin na iyan. Sa next video natin yan, yung Lego routine. Ayan. Kaya naman make sure nakasubscribe kayo sa channel natin, ha. Katulad nga po ng sinabi ko sa inyo kanina, hindi lamang dapat panglabas ang ating inaasikaso, kung hindi pati pang loob mga kamukha. Gusto mo bang mag-try ng supplement? Aba, yes! Pwedeng-pwede yan. Safe na safe yan mga kamukha. So ano nga ba yung gusto mong i-try? Glutathione or collagen? Ano nga ba yung difference nilang dalawa? Meron po tayong video niyan mga kamukha. Syempre mag-subscribe na kayo sa ating channel. Hindi ko alam kung 100k na ba tayo ngayon or nasa 99.9%. Diyos ko, bacteria kayo. Paano ba yun mga kamukha? Palisa po ako. Click na to.